Magandang araw, ako nga pala si Ginoong Michael Gueta. Kakasa ka ba sa economics? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Aralin 20, ang sektor ng paglilingkod. Sa araling ito, inaasahang masusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. Ang mga manggagawa ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya. Sila ay may malaking bahaging ginagampanan sa industriya. Ang lupa at kapital bilang salik ng produksyon ay hindi malilinang kung walang manggagawa. Ang pagkonsumo at produksyon ay patuloy na nagaganap dahil sa pagpupunyagi ng mga manggagawa. Sila ang buhay at sandigan ng pag-unlad ng industriya. Ayon kay Karl Marx, ang mga manggagawa ay tunay na producer ng bansa. Ang ekonomiya at mamamayan ay umaasa sa kanilang pagkilos upang magkaroon ng katugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa sa mahalagang salik ng produksyon ay ang paggawa o labor. Lubos na napakikinabangan ang ibang salik ng produksyon sa tulong ng paggawa. Ito ang paggamit ng lakas, kakayahan at talino ng tao upang makatulong sa produksyon. Ang mga gawaing pang-ekonomiya ay naisa sa katuparan dahil sa lubos na paggamit ng mga manggagawa ng kanilang lakas at talino o kakayahan upang makalikha ng mga produkto at serbisyo. Ano nga ba ang mga uri ng paggawa? Kapag sinabing paggawa, ito ay laging kaugnay ng manggagawa. Ang uri ng paggawa ay naaayon sa uri ng manggagawa. May dalawang klasifikasyon ng manggagawa: ang manggagawang pisikal at ang manggagawang mental. Ang manggagawang pisikal ay inuuri bilang unskilled, semi-skilled at skilled. Sila ay kabilang sa blue-collar job. Ang blue-collar job ay tumutukoy sa gawain ng mga manggagawang mas higit na ginagamit ang kanilang lakas pisikal at enerhiya sa paglikha ng produkto at serbisyo. Ang mga welder, chopper, plumber, janitor at iba pa ay ilan sa mga halimbawa ng mga manggagawa na blue-collar job. Ang gawain naman ng manggagawa na mas ginagamit ang mental na kapasidad at kaisipan ay nabibilang sa white-collar job. Ang ilan sa mga ito ay ang supervisor, manager, doktor, nurse, guro at iba pang profesional ay kabilang sa white-collar job. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng paggawa. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, nalilinang ang mga hilaw na materyales. Ikalawa, napuproseso ang mga hilaw na materyales ng agrikultura. Ikatlo, nalilinang ang mga likas na yaman. Ikaapat, napaaandar at nagagamit ang mga makinarya at teknolohiya ng industriya. Ikalima, nakalilikha ng mga produktong kailangan ng bansa at ng ekonomiya. Dagdag kaalaman lang para sa ating mga mag-aaral. Una, ang pagsisikap. Ang mga mag-aaral ay dapat na magsikap upang makamit o mapagtagumpayan ang mga plano sa buhay. Ikalawa, pagtatiyaga. Dapat ang mga mag-aaral ay matyaga na nag-aaral kahit anumang pagsubok ang kanilang nararanasan. Ikatlo, pananagutan sa kapwa. Dapat ang mga mag-aaral ay marunong rumispeto sa disposisyon ng kanilang mga kamag-aral. Ikaapat, ang paggalang sa kapwa. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na maging magalang sa mga mag-aaral at sa mga guro na kanilang nakakasama sa paaralan at sa iba pang bahagi ng lipunan. Ayan, tapos na tayo. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!